Welcome back to Senpai Recap. Ang ating i-recap ay ang Donghua na Hero Return. Nagsimula ang istorya na may umataki na malaking monster sa isang city, inatake nito lahat ng building na nag-cause ng malaking explosion, at may mga monster pa ng atake ng mga tao. Dahil sa ataking ito ay walang magawa ang government, at lahat ay natakot, biglang lumitaw ang isang hero, na tinatawag na Zero, kinalaban nito at madaling nitong pinatay ang mga monster. At pagtapos talunin ang mga monster at hulihin ang mga super villain, nagpakalat din ito ng mga impormasyon tungkol sa mga kriminal at sa mga monster, at dahil dito ay natutong lumaban ang mga tao sa monster na nagbunga sa patuloy na pagdami ng mga hero, at dahil doon ay nagkaroon na ulit ng kapayapaan. Pero nang magkaroon na ng kapayapaan ay biglang nawala ang hero na si Zero na parang bula. Matapos ang 5 taon ay inannounce na magkakaroon ng movie tungkol sa hero na si Zero, na kinatuwa ng mga tao. Samantala may isang lalaki na nagngangalang Lin Jia ang nagrereklamo dahil pinalayas daw siya ng kapatid niya para maghanap siya ng trabaho. Habang nagmoment ito ay biglang nakarinig ng sigawan na sa lakas ay natamba pa siya. Nang lapitan niya kung saan ito galing, ay mula ito sa mga babaeng nagsisigawan para sa isang grupo ng banda, na pinangungunahan ng nagngangalang Shishin, na isa din superhero. Habang nasa stage si Shishin ay biglang may bumaril sa kanya, na naiwasan naman niya agad. Nainis naman ito sa umataki sa kanya, nang tignan ang mga umataki sa kanya ay mukhang mga goons na galit, natakot naman ang mga nanonood at nagtakbuhan. Pinagbabaril naman ng mga ito ang grupo ni Shishin pero kinounter ito ng isa sa member at saka biglang napunta kay Shishin ang mga weapon nito, na kinainis ng mga ito. Dahil wala na sila weapon ay hand-to-hand ang labanan, binisak naman sila ng drummer gamit ang superpower niya, at isa pa na ginamitan ng kanyang speed na malada flash sa bilis, naglaban naman si Shishin at ang leader. Binisak lang ito ni Shishin na kinagulat nito. Pero mukhang hindi pa ito sasuko at nanakat pa pero biglang nagkaroon ito ng posas sa paa na kinagulat niya. Bigla naman sumingit si Lin Jia at sinabi na huwag na siya kumilos kundi dadagdagan niya ng posas, na kinagalit ng goons, dahil akala niya ay pulis si Lin Jia. Nag-flashback naman na magkasabwat ang goons at si Shinshin. Sa acting nila para umangat sa rank si Shinshin, dito nagalit ang goons dahil akala niya pinaglaruan siya ni Shishin, at lumabas ang totoong nitong power bilang level B, na kinatakot ni Shinshin. Nabilib naman si Lin Jia sa second transformation ng goons. Sinapak ng Mr. Level B si Shishin na nagpatalsik dito, na kinagulat ng kasama niya. Lumaban pa ang mga ito pero binisak na lang ni Mr. Level B. May dumating pa isang hero na bida-bida, na level N na si Zon Chen, ininsulto naman ito ni Mr. Level B, na kinainis nito, pinagyabang pa nito ang power gloves nito, at atakihin si Mr. Level B, pero mukhang nag-backfire at siya ang tumalsik, at nalaglag. Speechless naman na nanonood si Lin Jia saka nilapitan si Chang Shen, tumayo naman ulit ito at mukhang lalaban pa, ilan beses ito tumalsik pero sige atake pa rin, hanggang sa hindi na ito makatayo. Napasnak pa si Lin Jia sa panonood. Nagalit naman ng tuluyan si Mr. Level B, saka inatake nito si Zon Chen, pero tumayo ito at pinurotektahan si Lin Jia. Sinabi pa nito na isa daw siyang hero at hindi siya tatakbo, na kinabilib ni Lin Jia. Bigla naman itong sumugod sa kalaban na may dalang malaking weapon, at hinambalos ang kalaban na nagpatambe dito, na kinagulat ni Chang Shen, biglang naman ito kumapit kay Lin Jia, at sinabi na magsanib puwersa daw sila. Bigla naman may dumating na sasakyan at lumabas doon ang isang magandang babae, saka lumapit kina Lin Jia at tinanong kung ano nagyari. Nakilala naman ito ni Chan Shen at sinabi na ito si Handong Manu, ang third superhero sa H-City. Nagpaliwanag naman si Chan Shen, at gusto pa ipakilala si Lin Jia bilang assistant pero biglang nawala na ito na kinagulat niya. Nang makauwinan si Lin Jia ay may narinig siyang nag-aaway, nang tignan niya ay ang kapatid niya at ang nanliligaw dito. Saka biglang nitong pinalayas ang lalaki ng puwersahan. Sinabi naman ni Lin Jia na gwapo naman daw ang lalaki bakit ayaw nito doon. Biglang sinabi ng kapatid niya na ang kanyang puso ay para lang kay Zero, na kinagimbal ni Lin Jia, dahil lalong hindi pwede malaman ng kapatid niya na siya si Zero. Saka naman siya nito tinanong kung may work na siya, napakamot ito sa ulo at sinabi na mahirap daw maghanap ng work, na kinagalit ng kapatid niya, 5 taon na daw siyang walang work at hindi pa natulong sa gawaing bahay. Habang nag-aaway sila ay biglang dumating si Zon Chen, na kinagulat nila. Nagpakilala ito, at nagbigay pa ng hero card niya. Dito niya sinabi na gusto niya kunin bilang assistant si Lin Jia,
At nang malaman ng kapatid niya na may sweldo at bonuses ay naging pera ang mata nito, at nagkasundo ang dalawa, na kinainis naman ni Lin Jia. Masaya naman si Zhang Chen dahil okay na. Wala naman ang magawa si Lin Jia. Kinabukasan ay sinama na siya ni Cha Shen para magpalista bilang hero. Nang pumasok sila sa building ay nakita niya ang isang statue ni Zero na may kasamang iba pang statue. Doon pinaliwanag ni Chan Shen na ito ay mga SS class hero, na kasama ni Zero sa labanan, na pinagtaka ni Lin Jia. Dahil wala naman siya kasama na lumaban, dito pinaliwanag ni Chan Shen na 5 years ago nagkaroon ng division sa lakas ng mga hero simula sa SS, S at 8 pang level, na naging dahilan ng away sa mga hero, at ang ibang hero ay umalis. Pumunta sila sa exam room, at doon pinakilala sila kay Yatan. Sinabi naman ni Yatan na pag nakatagal daw si Lin Jia ng 3 minutes ay pasado na siya, na kinatuwa ni Lin Jia at sinabi pa na paano pag tinalo niya ito, na kinagulat ng dalawa, na kinatuwa ni Yatan. Biglang naging weapon ang kamay nito, at naglabas naman ng weapon si Lin Jia. Inatake ni Yatan si Lin Jia pero madali itong hinarang gamit ang weapon niya, na kinabilib naman ni Yatan at sinabi na mukhang hindi ito nagbibiro, madami pa ito sinabi. Saka biglang nagalit at inatake si Lin Jia na madali niyang naiwasan. Ginawa pa nitong bala ang mga bato sa paligid nito para atakihin si Lin Jia. Na madaling hinaharang ni Lin Jia gamit weapon niya. Naglabanan ang dalawa. Sa huli ay inapakan ni Lin Jia braso ni Yatan at bumaon sa lupa na kinagulat niya. Saka siya tinuhad sa mukha, na nagpatambe sa kanya, na kinagulat ng dalawa. Alanganin pa sinabi ng babae na full points ang nakuha ni Lin Jia, at tinuro siya sa written exam, at saka tumakas. Samantala gulat naman at pinagpawisan pa si Lin Jia dahil may written exam. Samantala nang magising si Yatan ay nasa hospital siya at nandun si Handong Manu. Una confused pa siya sa nangyari pero bigla niyang naalala ang pag-atake ni Lin Jia na nagpagising sa kanya ng tuluyan. Dito niya sinabi na natalo siya pero hindi niya matandaan ang eksaktong detalye ng pangyayari, kaya sinabi ni Handong na isipin na lang niya na isa daw tong nightmare, at kalimutan, at sinabi na malakas daw ang newcomer at nasa level A, kaso bumagsak ito sa written exam na nagpagulat kay Yatan, at sinagot pa nito sa isa sa tanong na ayaw daw niyang maging hero. Sobrang excited naman si Chan Shen na makita result habang si Lin Jia ay relax lang, at nang makita nila ang result ng written exam niya ay tinawanan siya ni Chan Shen ng husto, hindi naman siya makatingin dito. Habang nakamasid lang si Handong, saka umalis na si Lin Jia habang nakasunod si Chan Shen, at madami pa itong sinabi tungkol sa hero, pero biglang tumigil si Lin Jia at tinanong kung paano kung mahina ang teammates ng hero, umaasa ba dapat ang hero sa kapwa hero niya. Pero bago pa iyon masagot ni Chan Shen ay biglang may nakita silang isang lalaki na binubuli ng 3 lalaki. Tinignan ni Lin Jia ang paligid at lahat ay walang pakialam sa nangyayari. Bigla naman sinabi ng bully na ang idiots daw na namatay na katulad ni Zero ay hindi isang hero, na kinainis ni na Lin Jia at Chan Shen. Hinagis ng bully ang lalaki. Sinalo naman ito ni Lin Jia, at galit na tinignan ang mga bully. Tinangka naman ni Chan Shen na atakihin ito na madali lang hinarang ng bully. At susuntukin sana ito pero niligtas ito ni Lin Jia na kinagulat nila. Bigla naman nagpakilala ang 3 bully bilang D-class hero. Golden Triangle na may pa-post pa. Bigla naman may sumingit na tinawag nilang Shenjing Guichao, o Unlucky Ghost, na kinagulat ng 3. Saka tumakas sa takot. Napanganga naman sina Chan Shen at lalaki na nagngangalang Yanqing sa kanya. Samantalang si Lin Jia ay cool lang. Nag-thank you naman si Yanqing sa kanila. Medyo inasar pa ito ni Changxing. Kaya si Lin Jia na nag-introduce sa dalawa, nagpakilala naman ang lalaki bilang Shisan, isang E-class hero, at masaya daw ito na nakakausap nila siya nang hindi natatakot ang mga ito, nang tinanong ni Lin Jia kung may kaibigan daw ito. Sa kanya pinakita ang picture ng 2D idol sa phone niya sa mga ito, na kinagimbal nila. May pabulong pa si Chan Shen kay Lin Jia. Bigla naman lumapit si Lin Jia dito at pinakita ang wallpaper niya na parehas dito. At tuluyang nagkasundo ang dalawa, na kina-speechless ni na Chan Shen at Yanqing. Saka masaya naman sinabi ni Lin Jia kay Shisan na magtulungan sila at biglang namulaklak paligid nila. May pasingit pa si Yanqing na ganun daw ang Magic Girls pag pumapasok sa kontrata. Sobrang saya naman ni Shisan ay maiyak-iyak pa ito, na kinagulat ni Lin Jia. At sinabi pa nito na simula nang maging E-class siya ngayon lang may gusto makasama siya sa grupo. Welcome din naman siya ni Chang Shen. Saka naman umiyak ulit si Shisan sa saya. Gulat naman ang 3 sa reaksyon ni Shisan.
Bigla naman tinanong ni Yanqing kung ano ang ability ni Shisan. Saka proud na sinabi na ang ability niya ay unlucky. Nilinaw pa ni Lin Ji ibig niyang sabihin at pinaliwanag na lahat ng sa paligid niya ay nagiging unlucky, at nakangiti pa ito. Nakinashock naman ang tatlo, at nagkwento pa ito na simula sa orphanage o anumang bahay ang lipatan niya ay nagkakaroon ng trahedya, hanggang sa manirahan na siya sa street. Unti-unti naman lumayo ang tatlo sa kanya, pero sinabi niya na may swerte naman daw nangyari sa kanya. Nang tinanong ni Chan Shen kung ano yun, sinabi niya na niligtas daw siya ni 05 years ago, na nagpapawis kay Lin Jia. At sinabi pa niya na simula noon ay gusto niya na maging hero at buong lakas nito sinuntok ang isang pillar sa building, na biglang kinasira nito. At nadamay na ang buong building na kinagulat ng lahat. Nagtakbuhan ang mga tao, samantalang nabagsakan naman ang mga bato si Yanqing. At may isang bata naman na muntik mabagsakan ng statue na madaling niligtas ni Lin Jia, na kinagulat ni Shisan. Binuhat ni Lin Jia ang bata at inutusan si Shisan tumulong magligtas ang mga tao dahil siya naman ang dahilan nito, na sinang-ayunan niya. Marami naman na aksidente at napunta sa hospital. Alanganin naman dinalaw ni Shisan si Yanqing, at naabutan niya doon sina Lin Jia at Chan Shen. Masaya naman sinabi ni Lin Jia na ligtas na daw si Yanqing, na kinainis nito dahil hindi daw siya okay. Pero inasar lang ito ni Chan Shen. Sinabi naman ni Yanqing na maging okay lang siya basta lumayo si Shisan na kinainis naman ni Lin Jia dahil teammate daw nila si Shisan, na lalong kinainis nito. Bigla naman sinabi ni Shisan na okay lang daw, wag na daw siyang kawa ng mga ito, alam daw niya ang abilities niya. Pero sinabi ni Lin Jia na hindi niya babawiin ang sinabi niya. Alanganin ding sumang-ayon si Chang Shen, pero kung pwede daw ay dumistansya si Shisan sa kanya, na sinang-ayunan ni Shisan. Saka nabuo na grupo nila sa kabila ng pagtanggi ni Yanqing. Habang nasa isang mission sina Chan Xing at Lin Jia ay nagawa pa nila mag-relax, samantala si Shishen ay busy sa pagsubaybay sa isang maliit na crime organization. Kinausap naman ni Chan Xing si Yanqing at pinaalala na dalhin na ang mga equipment nila. Nainis pa si Yanqing dahil nagpadagdag pa ito ng snacks, at tinanong ito kung alam ba talaga nito maging isang hero. Bigla naman sinabi ni Shishen kay Yanqing na connected na ang dalawang parties na sinusubaybayan nila, at hinagis ang glass niya. Bigla naman nag-teleport si Yanqing gamit ang salamin. Dala na niya ang gamit nila pati snacks ng dalawa. Excited naman sinubukan ni Chang Xing ang kanyang bagong equipment, pero nag-backfire na naman at tumilapon ito, na kinagulat ni Lin Jia. Nagkaroon naman palitan na nangyayari sa pagitan ng dalawang grupo. At mula sa isang tangke ay lumabas ang isang slime monster na kinatuwa ng mga ito. Meron pa silang device na pang-control dito. Bigla naman dumating sina Yanqing, Lin Jia, Shin Shen, at si Chan Shen na may failed entrance at bumaon pa sa semento. Pinagbabaril sila ng mga kalaban, pero nakailag sina Yanqing at Shin Shen. Nakipag-barilan din si Shin Shen sa mga ito samantalang si Yanqing, gamit ang mga salamin niya ay nag-teleport palapit sa kalaban at kinuha ang mga weapon ng mga ito na kinagulat ng kalaban. Nagalit naman ang leader at inactivate ang slime monster. Atakihin na sila ng monster pero pinagbabaril ito ni Shin Shen at hinagisan ng spicy bacon sa bunganga. Bigla itong nagwala at nawalan ng kontrol ang kalaban at inatake ang mga ito. Napatakbo naman sina Yanqing ng tuluyan na silang hinabol ng monster. Tumakbo sila papunta kay Lin Jia. Na busy sa paggising kay Chan Shen, bigla naman itong nagising nang makita ang monster. Na-confuse pa ito pero bago pa sila tuluyang maatake ng monster ay hinambalos na ito ni Lin Jia na kinatalsik ng monster. Na-shock naman siya nang pinaalala ni Chan Shen na tumalsik ito papunta sa isang bayan. Bumagsak nga ang monster sa kalapit na bayan. Nagtakbuhan ang mga tao sa takot. Tinangkapan ng monster na kainin ng isang matanda pero naligtas ito ni Lin Jia pero natalsikan siya ng slime sa mata na kinainis niya. Humahangos naman si Chan Xing nang makahabol kay Lin Jia. Sinabihan pa nito si Lin Jia na ang paraan nito ng pag-atake ng monster ay maaaring makasira ng isang lugar, kaya mayabang nitong pinakita ang isang equipment na tinatawag ding Water Purifiers 2000. Kaya gamit ang rocket shoes nito ay inatake ang monster. Pero dumiretso ito sa katawan ng monster at muntikan pang malunod sa slime. Hinayla naman agad ito ni Lin Jia. Natuwa pa ito dahil may part ng slime na na-purified, kaya umatake ulit ito. Napangisi na lang si Lin Jia. Umatake din ang slime, naiwasan naman ito ni Chan Shen at tuluyang inatake ang monster. Nabilib naman dito si Lin Jia kaya tinanggal na rin niya ang weapon niya. Tuluyang naging tubig ang monster at habang pasunod sina Yanqing at Shishen, ay naanod sila ng tubig.
Natuwa naman ang mga tao dahil nalinis lahat ng purified slime pati sakit sa katawan ay nawala, at nakaganda rin ang skin. Nakipagsiksikan sila Yanqing at Shishen sa mga tao at nakita nila si Lin Jian na kalmado at sinabi pa nito na ang tumalo sa monster ay si Chanshen. Nang tignan nila ito, ay nasuka nila ang purified water na nainom nila nang makita na naging bata ang monster. Samantalang galit na galit naman si Yanqing kay Chanshen dahil dito daw kaya mababa lang points nila na nakuha. Tinangka naman kausapin ni Lin Jia ang bata pero hindi ito sumagot. Nagulat naman sina Chanshen at Yanqing nang bumisita sa kanila si Handong Muno. Nakipaglaro ito saglit sa bata. Saka may binigay na isang flash drive. Nilayo naman ni Yanqing ang bata. Sa kanila pinanood ito at pinaliwanag ni Muno ang tungkol sa mga orphanage na nag-e-experiment sa mga bata. Na-shock naman si Chen Shen nang sinabi na ang bata na naligtas nila ay isa sa mga biktima at tanging survivor ng experiment. Nagulat naman sila sa galit na pinakita ni Lin Jia na nag-cause ng vibration sa paligid at halos hindi makahinga sina Chanshen, at tinanong pa ni Lin Jia kung ano ang ginagawa ng mga hero. Nang mapansin ni Lin Jia ang paligid niya ay kumalma siya at humingi ng tawad, saka pinaliwanag ni Muno na kaya hindi ito ma-solve ng mga hero, ay dahil ang may pakana ay ang president ng Hero Association, na si Ouyang Rui. Samantala galit naman kapatid ni Lin Jian nang tawagan siya nito para tulungan silang pumili ng damit ng batang babae, habang sina Yanqing at Chanshen ay nanonood lang. Maiyak-iyak pa ang kapatid ni Lin Jia dahil akala niya kanidnap ni Lin Jia ang bata. Pinaliwanag naman ni Yanqing ang sitwasyon ng bata, kaya kumalma ito. Sobrang na-cutean naman ito sa bata nang ngumiti ito sa kanya. Dinala na nila ang bata sa isang bilihan ng damit habang sina Lin Jia, Chanshen at Yanqing ay humiwalay muna sa kanila. Saka biglang nasa likod na nila ang mga bully na grupo. Dito nag-flashback ang warning ni Muno na gagawin lahat ng Ouyang Raihis Gene Evolution Company para mabawi ang bata. Kinumpronte nila ang mga bully at dito sinabi na pinapa-imbestigahan sila dahil kay Muno. Dahil tumanggi sila ay inatake sila ng mga ito pero binasek lang sila ni Lin Jia. Galit na naman ang kapatid ni Lin Jia dahil late na sila nakabalik. Tinangka naman sabihin ni Yanqing ang totoo pero pinigilan ito ni Lin Jia. Kumalma na lang ito at proud na pinakita ang bagong suot ng bata. Sinadjust pa nito na magstay muna ang bata sa bahay nila at paprotektahan naman daw sila ni Lin Jia dahil isa na itong hero, na kinagulat ni Lin Jia. Kaya wala nang magawa si Lin Jia kundi pumayag. Nainis naman sina Yanqing at Chanshen, pero sumang-ayon din naman sila dahil si Lin Jia ang may kakayahan na magprotekta sa mga ito. Kaya umalis na lang dalawa para mag-ready sa anumang pag-atake, at umuwi na sina Lin Jie kasama ang bata. Galit naman si Ouyang dahil hindi nagtagumpay ang inutusan niya na makuha ang bata, bigla naman may sumingit na kausap niya at sinabi na may inutusan na daw siya na gagawa ng hindi nito kaya. Kinagabihan ay biglang may umatake kay Chanshen, pero natakot ang babae sa itsura ng manika na kahugis ni Chanshen at nang mapatingin siya sa paligid ay puro maskara, na nagpasigaw sa kanya. Bigla naman binuksan ni Chanshen ang ilaw. Sa galit ng babae ay sinungalngal nito ang nasa bibig ng maskara kay Chanshen. Pero nagustuhan pa ito ni Chanshen. Saka nito na-realize na toothbrush ang nasa maskara. May kinuha na naman ito at inatake si Chanshen. Pero nagustuhan na naman ito at ito pala ay isang body cleansing plasma gun. Tumakas naman ito dahil hindi kinaya ang elephant trunk ni Chanshen. Nagtaka naman si Chanshen kung sino ito. Kinumpronte naman ni Lin Jia ang isang assassin bago pa ito umatake. Proud pa sinabi ng assassin na level A daw siya, pero hinambalos lang ito ni Lin Jia ay natamba na ito. Sa galit ng lalaki ay may ininject ito sa braso niya, na naging dahil ng pag-transform niya, at nag-level up pa siya sa level S. Inatake nito si Lin Jia pero na-counter ito ni Lin Jia. Dahilan para maputol kamay nito. Nag-regenerate naman ang kalaban, at tinadtad ng suntok si Lin Jia. Pero basic lang niya lang iniwasan ang mga atake nito, at sa kabuong lakas na sinuntok ito, na nagpatalsik dito. Winarningan na ito ni Lin Jian na tigilan na pag-target sa bata dahil hindi sila magtatagumpay. Aalis na sana ito pero may pahabol pa ang kalaban na hindi niya titigilan na atakihin sila at ang kapatid niya, kaya napatigil si Lin Jia. Sinabi pa nito na papatayin daw nito ang kapatid ni Lin Jia, kaya nagalit si Lin Jia. Pero bumawi ang kalaban ay sinabi na hindi daw pwede magpatayan ang mga hero. Pero tuluyan nilabas ni Lin Jia ang lakas niya na kinagulat ng kalaban dahil na-realize niya na ito si Zero. Pero tuluyang itong tinapos ni Lin Jia, na nag-cause pa ng halos pagkakalbo ng bundok. Sinalubong naman siya ng kapatid niya at tinanong kung saan siya galing.
Pero pakol lang siya at sinabi na nag-CR siya sa labas, habang hawak niya flash drive, ay naalala niya nang sinabi ni Muno na sa ikatlong araw ay magsasanib puwersa na ulit si Uyang Rui at ang Genetic Evolution Company, at ito daw ay ang kanilang oportunidad para tapusin si Uyang at maaring ito ang pinakamalaking magiging laban sa H-City. Sinabi naman ni Lin Jian na ibabalik niya ang kapayapaan sa H-City ulit. Sa pamumuno ni Muno ay nagsimula na sila magplano tungkol sa gagawin nilang atake, sa magaganap na meeting ni Uyang at ng Genetics Evolution Company, at dahil hindi sapat ang puwersa nila ay pinakilala niya pa ang isa na makakasama nila na si Xiao Ye, isang B-class hero. Sinabi pa ni Muno na kailangan silang manalo dahil pag hindi ay kakalat ang potion sa public na magdudulot ng kaguluhan. Bigla naman nagparinig si Xiao Ye at sinabi na mukhang wala daw kwenta ang grupo ni Lin Jia. Kaya sinabihan ito ni Lin Jia ng bansot, na kinainis nito at lalo silang nil-8, sumingit pa si Yanqing at sinabi na pagbigyan na ito ni Lin Jia dahil bata lang ito, kaya nasipa siya nito at siya na ang pinag-initan. Kaya kinalma na ito ni Muno. Pinaliwanag pa ni Muno na nakapasok na si Shisan sa Genetic Evolution Company headquarters, na kinatuwa ni Chanshen, na pagdating daw sa lock ay matuturing ito na holy man. Hindi pa rin kanbinsido si Xiao Ye sa grupo ni Lin Jia, lalo na kay Yanqing, pero nagkasundo rin sila na tapusin na si Uyang. Habang nagmamasid sila sa meeting place nila Uyang at ng Genetics Evolution Company, ay nagalit si Lin Jia dahil panay hawak sa kanyang muscle na mga mukhang mga goons na makakasama din nila sa laban. Nang dumating na ang helicopter sakay si Gan, ay nainis naman si Muno dahil nagsisugod na mga kasama nila nang wala pang hudyat niya. Sumali na rin si Chanshen at ang iba pa, kaya wala nang nagawa si Muno. Nang makita sila ni Uyang ay agad inutusan ang mga tauhan niya na umatake. Nagsimula na ang mga labanan, tinangka naman tumakas ni Gan sakay ng helicopter, pero inatake ito ni Xiao Ye. Dahilan ng pagbagsak nito at pagsabog, inatake naman ang nagngangalang Ziliza si Xiao Ye. Sa utos ni Uyang, nabaril si Xiao Ye sa likod na kinabagsak niya, pinuntahan naman agad ito ni Yanqing. Kinumpronte naman ni Muno at Lin Jia si Uyang. Saka sinabi ni Muno kay Lin Jia na harapin si Gan, at siya bahala kay Uyang. Pero habang kinakausap ni Lin Jia si Gan ay may umatake sa kanya na naiwasan naman niya agad. Inatake pa siya nito pero binabasic niya lang ito. Dumating naman si Chanshen at ito ang humarap sa babaeng ninja. Naglabanan ang dalawa. Nilabas na ni Lin Jia weapon niya at inatake si Gan. Patuloy ang labanan ni Chanshen at ng ninja. Samantala pagpunta ni Yanqing kay Xiao Ye ay sakto inatake sila ni Ziliza, na nagpatalsik kay Xiao Ye. Sinalo naman ito agad ni Yanqing, at nag-teleport sila, napunta sila sa taas ng puno. Saka sinabihan ito ni Yanqing na sundin ang instruction niya bago umatake. Kaya nang may tinuro si Yanqing ay agad itong inatake ni Xiao Ye, na kinatuwa naman nila, at mukhang nagkasundo na ang dalawa. Mayabang naman na hinarap ni Uyang si Muno. Inatake ni Uyang si Muno pero naiwasan nito at sinalag din. Nakalapit dito si Muno pero agad na naiwasan ni Uyang ang atake niya na pinagtaka niya. Saka pinakita na may suot si Uyang na Zhejian armor, na kinagulat ni Muno. Umatake siya ulit pero nasikmuraan siya ni Uyang at ginumbag pa siya sa likod na kinatamba niya. Nagulat naman si Yanqing na nasa likod na nila si Ziliza. Saka nito nilagyan ng X-Force Field si Xiao Ye. Habang binanatan nito si Yanqing, nagtaka naman si Xiao Ye bakit meron X-Force Field ang kalaban, na dapat sa government use lang ito para i-detain ang mga malaking kriminal. Sinabi naman ito na binigay ito ni Uyang at inayas na ito ng Genetic Evolution Company at ginawang pang-torment ng mga heroes. Patuloy naman ang labanan ng ninja at ni Chanshen, at inalok pa ito ni Chanshen na magtrabaho sa kanya dahil alam niya na napipilitan itong sundin si Gan. Tumanggi naman ang ninja, at inatake si Chanshen na kinagulat niya. Nabugbog na si Muno ni Uyang at halos hindi na ito makabangon. Dinuraan pa ni Muno si Uyang, pero naiwasan lang nito. Biglang inatake ni Muno si Uyang gamit ang ice power niya, pero agad naman nitong na-counter ang atake niya at sinupalpal sa lupa si Muno. Parehas na rin bagbag sina Chanshen at Yanqing na mga kalaban nila. Habang si Lin Jia ay sinasalag ang atake ni Gan, sinakal naman ni Uyang si Muno at tinawanan pa siya nito, pero ininsulto lang ito ni Muno na kinagalit nito. Samantala tuluyan na ginamit ni Gan ang potion na tinawag na T3 Energy Increase, at nag-transform ito. Naglabanan ang dalawa at binabasic lang ito ni Lin Jia. May pahabol pang suntok na nagpatalsik dito. Tuluyan na itong natamba at pinag-aapakan pa ito ni Lin Jia. Patuloy naman kinausap ni Chanshen ang ninja. Tinutukan pa siya nito ng patalim.
Pero nilapitan lang niya ito at gamit ang Tokno Jutsu ay tuluyan ng nakuha ni Chanshen ang loob ng ninja at napaiyak pa ito at binitawan ang weapon, sabay sandal kay Chanshen. Tuluyan naman nabugbog si Yanqing dahil sa pagtangka nitong pagprotekte kay Xiaoye at sinapak pa ang kalaban pero hindi natablan, kaya pinagsasapak siya at ginumbag sa likod. Nang tuluyan na bumagsak si Yanqing ay napaiyak si Xiaoye. Atakihin na sana nito si Xiaoye pero inactivate niya ang power niya na Cross Dawn, na tuluyang tumapos dito. Pinuntahan niya si Yanqing pero tuluyan na itong na-KO, at tuluyan itong napaiyak. Naramdaman naman ni Uyang ang pagkawala ng tauhan niya. Bigla naman itong inatake ni Muno, na nakinangiti lang ni Uyang. Saktong dumating si Lin Jia at hinambalos ito na kinatalsik nito. Nabilib naman si Muno sa lakas ni Lin Jia. Tumayo naman si Uyang at sinaksak sa kanya ang potion, at tuluyan itong nag-transform at naging level S, at inatake sila. Nakailag naman sila agad. Inatake nito ulit si Muno pero naharang ito ni Lin Jia, at ininsulto pa ang pagiging level S ni Uyang. Inatake ito ni Lin Jia at hinambalos na nagpatombe dito. Hindi naman makapaniwala si Uyang sa lakas ni Lin Jia. Bakit daw hindi ito na-discover ng Hero Association? Umatake ulit si Uyang pero madali lang iniwasan ni Lin Jia ang atake nito. Saka biglang sinalo ni Lin Jia atake nito at inikat-ikot ito sabay hagis. Sinundan pa niya ito. Inatake pa ni Uyang si Lin Jia habang pabagsak sila. Pero naiwasan ito ni Lin Jia sa kahinambalos ng weapon niya at tuluyang tinapos si Uyang at bumagsak ito. Tumalsik naman si Muno dahil sa impact ng pagbagsak nito. Tinanong naman ni Muno kung patay na ito. Sinabi naman ni Lin Jia na kinontrol niya ang atake niya kaya buhay pa ito. Sobrang nabilib naman si Muno kay Lin Jia at tinanong kung level S ito, pero sinabi ni Lin Jia na hindi niya alam dahil wala namang sumukat sa lakas niya dati. Nakabalik na sina Chanshen at ang ninja. Inasar pa ito ni Lin Jia dahil magkaakbayan ang dalawa. Nag-blush ang ninja at bigla hinagis si Chanshen. Nag-celebrate naman sina Lin Jia at nagkasundo naman lilibre ng dinner si Chanshen sa dinner. Bigla naman dumating ang umiiyak na si Xiaoye buhat ang injured na si Yanqing. Habang nasa hospital si Yanqing na inaasikaso ni Xiaoye, ay nagulat siya na binalita na na-uncover ng Level C mula sa Hero Association ang isang transaction incident. Sinabi pa nito na sila ang nakahuli bakit hindi binalita ng mga ito. Sinabi naman ni Xiaoye na makapangyarihan pamilya ang Uyang family. Nag-blush pa ang dalawa nang subuan ni Xiaoye si Yanqing. Inaasikaso naman ng ninja-turned-maid na si Bu Feiwu si Chanxing, na na-hospital din. Sinubuan din ito ng ninja. Bigla naman dumating si Lin Jia, at kinamusta ang dalawa. Saka hinanap si Muno pero bigla nasa likod na ito at inaakit pa si Lin Jia. May pahawak pa sa dibdib ni Lin Jia hanggang sa baba nito, na kinablush ni Lin Jia. Masaya naman sinabi ni Muno na magkakaroon sila ng special training, na ipo-provide ng Hero Association. Excited naman sina Chanshen at Yanqing na pumayag. Tumanggi naman si Lin Jia dahil malakas na daw siya at hindi kailangan ng training. Tinangka naman siya kumbinsihin ni Yanqing at Chanshen na sumama, pero tumanggi pa rin siya. Kaya nagalit si Xiaoye at sinabi na mas marami pang malakas sa Hero Association, meron pang level S at level SS class, at hindi daw sapat ang lakas niya sa mga iyon. Pero nainis si Lin Jia at sinabi na kahit magsanib puwersa pa sila ay hindi nila siya kaya. Nakinang-isi ni Xiaoye. Nagharap sila sa rooftop. Pinalibutan si Lin Jia ni Muno, Bu Feiwu, Xiaoye at si Chanshen. Sabay siyang inatake ng mga ito. Pero madali lang niyang iniwasan. Sinuntok pa ni Lin Jia si Xiaoye na kinatalsik nito. Nasalo naman ito ni Bu Feiwu. Biglang naman mapang-asar na sinabi ni Lin Jia na hindi niya sinadya. Nagpalit na ng ninja uniform si Bu Feiwu. At sabay nilang inatake ni Muno si Lin Jia. Pero madali lang niyang iniwasan at sinalag ang atake ng mga ito. Gumamit pa ng ice power si Muno pero lahat ng atake niya ay naiwasan ni Lin Jia. Sa kanya sinuntok ang ice ni Muno na nag-cause ng explosion. Umatake pa ulit si Muno at kinulong sa yelo si Lin Jia. Mayabang pa nitong sinabi na walang makakatakas sa ice field, pero nagulat siya nang makalabas si Lin Jia. Na kinatalsik niya, tinangka pa umatake ni Bu Feiwu pero na-jumbag ito ni Lin Jia. At sinipa pa na nagpatalsik dito. Tatakas na sana si Chanshen pero nginisian niya lang ito at binugbog. Natakot naman si Yanqing sa nasaksihan. Bagsak na ang lahat, kaya nagpaalam na siya na aalis dahil sa sunduan niya pa si Momo. Samantala bagbag sarado naman si Lin Jia sa kapatid niya na si Lin. Napaluhod pa ito kasama si Momo, dahil may sinama itong aso pa uwi. Nagpaliwanag naman siya pero lalo lang nagalit si Lin sa kanya.
Nagpaawa naman sina Momo at ang aso kay Lin, hanggang sa napapayag din nila ito. Pinakita naman na buhay si Uyang Rui pero naka-wheelchair na ito, habang ang leader ng Uyang family ay kausap ang isang scientist. Humingi pa ng tawad ang scientist dahil naapektuhan na ng tuluyan ng potion ang utak ni Uyang Rui, kaya tuluyan nitong tinapos si Uyang Rui. At sinabi pa nito na hindi kailangan ng Uyang family ang isang trash. Nag-ipon-ipon naman ang mga hero sa Hero Association. Nahuli naman dumating sina Chan Shen dahil kasama nila si Shisan at muntik pa sila mapahamak na kinagalit ni Chan Shen. Tinawanan naman niya ang mga ito. Nilandi naman agad ni Muno si Lin Jia. Bigla naman dumating si Shishen at tinawag pang teacher si Lin Jia. Gusto daw nitong magpaturo maging hero dito. Bigla naman nagkaroon ng palakpakan at may dumating na isang lalaki, na pinagtaka ng lahat. Nagpakilala naman itong bilang bagong presidente ng Hero Association ng H-City. Nang matapos magsalita ang bagong presidente ay sinabi naman ni Shisan na imit kaya niya ito para ma-re-evaluate ang kanyang level, na kinagalit ni Lin Jia, at pinagjujumbag pa ito. Hinarap naman ni Muno ang bagong presidente na tinawag niyang kuya. Bigla naman ito sinungalngal si Muno, at tinakat pa ito. Napaiyak pa si Muno. Dumating naman si Lin Jia. Inalok pa nito si Lin Jia na sumali sa development ng family nila, na kinabilib ng lahat. Napangiti naman si Lin Jia sa katumanggi. Kaya winarningan na lang nito si Lin Jia. Nagkasagutan pa sila saka ito biglang gumamit ng mental abilities na nagpaluhod sa lahat maliban kay Lin Jia. Tinangkapan nito itudo ang power niya. Pero wala pa rin talab kay Lin Jia. Dahil sa pagtodo ng kapatid ni Muno na si Dong Yang ng power ay naapektuhan maging ang mga hero na nasa Hero Association. Dahil dito nagalit na si Lin Jia at kinounter na ang ability nito, na nagpatalsik dito at nasoka pa ng dugo, napangisi pa ito kaya daw pala nagustuhan ito ni Muno. Nilapitan pa ni Lin Jia si Shisan na halos hindi makatayo. Kinumprante naman ni Muno ang kuya niya pero nagalit lang ito, at hindi pa makapaniwala sa lakas ni Lin Jia. Nang makalabas na ang grupo nila ay biglang sinabi ni Shisan na may nararamdaman siyang hindi maganda kay Dong Yang. Nasinang ayunan din ni Chan Shen at Yanqing, kaya sinabihan ni Lin Jia si Shisan na mag-imbestiga. Nagreklamo pa ito pero na-realize din niya na hindi siya pwedeng masyadong lumapit kina Lin Jia. Bigla naman tumawag kay Lin Jia si Lin na nasa isang facility at sinabing successful ang experiment niya sa aso. Kaya pinapakuha na ito sa kanya. May dumating pang isang scientist at kinausap siya tungkol sa experiment niya. Dito pinakita na may kakayahan ang aso na magbasa. Nakangisi naman ang scientist umalis. Bigla naman may dumating na isang lalaki, na kinainis ni Lin dahil binasted niya na daw ito. Pero sinabihan siya nito na tumakas na dahil ang facility ay hawak ng Dong at Uyang clans, at hindi maganda ang balak ng mga iyon. Nag-alala naman si Lin sa professor niya na si Chin. Tinangka pa siya pigilan ng lalaki pero hindi ito nagpapigil at umalis. Habang papunta naman sina Lin Jia at Chan Shen sa facility, ay may naramdaman siya na nakapaligid dito. Kaya tumakbo siya at may hinuli na isang babae. Inutusan niya pa si Chan Shen na gamitin ang isa sa secret weapon niya dito. May isang grupo naman na nagmamasid din sa facility, pero nagulat sila na dumating sina Lin Jia at buhat na ang babaeng tinawag nila na 001. Hinagis ni Lin Jia si 001 sa mukhang goons na lalaki, at nagtaka sila kung ano nangyari dito. Binugbog nila ang mga ito at nang tignan ni Chan Shen ang gamit ng isa sa goons ay nakita niya ang isang emblem mula sa Long Clan. Kaya na-realize ni Lin Jia na tauhan ito ng manliligaw ni Lin na si Long Wenfeng, na kinagalit niya dahil akala niya ay may masama itong balak sa kapatid niya. Ni-report naman kay Long Wenfeng ang nangyari, at akala niya ang umatake sa tauhan niya ay tauhan ni Dong Yang. Nang nasa facility na sila ay binigyan ni Lin Jia ng kwintas si Lin at sinabi na gamitin niya ito pag nasa delikadong sitwasyon siya. Hindi naman sinabi ni Lin na nasa delikadong sitwasyon ang facility dahil ayaw niyang madamay ito. Kaya sinipa na lang niya si Lin Jia paalis at sinabi na isama na niya ang aso na si Tuto. Nainis naman si Chan Shen nang malaman na sa bahay niya dadalhin ang aso. Samantala sinusubaybayan naman ni Shisan si Muno. Bigla naman may dumating na sasakyan na kinagulat niya. Ni-report agad niya ito kay Lin Jia. Lumabas mula sa sasakyan ang isang lalaki at mga goons. Sinalubong naman ito ni Muno. Sasama na sana dito si Muno pero marami pa itong sinabi na kinainis ni Muno. Kaya sinabihan niya ito na nakakasuklim ito, na kinagalit nito, kaya sinakal niya si Muno, at binalibag sa sahig. Dito din napag-alaman na fiancé ito ni Muno na nagngangalang Uyang Zihaw. Bigla naman dumating ang isang grupo na tinawag ni Shisan na Muscle Alliance, pinalibutan agad ito ng tauhan ng lalaki.
Nagulat naman ang Muscle Alliance nang sinabi ni Zihaw na fiancé niya si Muno. Maiyak-iyak naman sinabi ni Muno na umalis na ang mga ito. Tinangka naman lumaban ng mga ito pero binasek lang sila ng tauhan ni Zihaw na mga robot pala. Sinakay na nito si Muno sa sasakyan habang binubugbog ng mga robot ang Muscle Alliance. Tinangka naman atakihin ni Muno ito pero wala epekto. Bigla naman may bumaril kay Zihaw, pero nasalo lang niya ng daliri niya at binalik kay Shisan na kinabagsak nito. Inatake pa nito si Shisan mula sa sasakyan niya, at tuluyang itong nasapol na kinagulat ni Muno. Saka na marurot ang sasakyan nito. Tatapusin na sana si Shisan ng isa sa robot pero naligtas ito ni Lin Jia. Naglabas ng espada si Lin Jia at basic na hiniwa ang robot. May dumating pang ibang robot at inatake si Lin Jia. Pero basic niya lang hiniwa ang mga ito. Nagulat naman si Zihaw nang ni-report sa kanya na nawasak ang mga robot niya, at mula sa high-tech na relos niya ay nakita niya si Lin Jia, at nakita niya pang ang weapon nito na Fire Spirit Sword. Samantala inaawat naman ni Chan Shen at Yan Qing si Lin Jia. Dahil mukhang susugod na ito sa Uyang Clan, dinala na sa hospital si Shisan. Nagmeeting naman silang tatlo sa gagawin nilang pag-atake sa Uyang Clan, na kinagulat ni Yan Qing dahil ang Uyang Clan daw ang pinakamalakas na clan sa District C, at may mga robot pa daw na basic na tinalo ang mga Muscle Alliance, pero sinabihan lang ito ni Chan Shen na kaibigan nila si Muno at hindi nila dapat hayaan masayang effort ng Muscle Alliance at ni Shisan, kaya wala na itong nagawa. Dumating din si Shishen, at nag-volunteer na sumama sa grupo nila, na agad naman tinanggap ni Lin Jia. Nabilib naman sila dahil nahack ni Bu Feiwu ang mapa ng tahanan ng Uyang Clan. Sinabi naman nito na si Toto daw ang halos gumawa ng lahat pang hack. Pinag-aralan nila ang detailed ng bahay ng Uyang Clan. Dito nalaman na magkakaroon ng engagement party sa pagitan ng Uyang at Dong Clan, na kinagalit ni Lin Jia dahil ginawa lang na bargaining chip si Muno ng dalawang clan, pero kinalma ito ni Chan Shen at sinabihan na dapat bago sila sumugod ay may plano sila para wala mapahamak pa. Kaya ayon sa plano ni Chan Shen ay umaktong distraction si Shishen kasama ang mga fans niya sa labas ng bahay ng Uyang Clan, at sa tulong ni Bu Feiwu at Tutu ay na-disabled ang security system, habang sila Lin Jia ay ang susugod sa loob ng Uyang Clan. Nang makapasok na sila Lin Jia sa bakuran ng Uyang Clan, ay nagulat pa si Yan Qing sa maskara ni Lin Jia. Pero sinungalngal niya ito para hindi magingay, maging si Chan Shen ay nagulat din. Sinabi naman ni Lin Jia na naka-disguise daw siya at may pinakita pa itong bagong weapon. Nagulat naman sila nang biglang dumating si Xiao Ye at may kasama pa itong lalaki na kinainis ni Yan Qing. Pumagitna pa ito sa dalawa. Samantalang sina Chan Shen at Lin Jia ay iniwan na ito, naging distraction naman si Chan Shen sa mga guard sa labas ng kwarto ni Muno. Nang makapasok na si Lin Jia sa kwarto ni Muno, pinuri pa nito si Muno at niyaya na tumakas na sila. Alanganin naman si Muno sumama. Tinangkapan nito atakihin si Lin Jia pero basic lang ito hinawakan ni Lin Jia. Hinawakan pa ito sa bewang at sinabi na importante ito sa kanya na kinaiyak ni Muno. At may pahabol pa ito na hindi dapat nila sayangin ang effort ng Muscle Alliance at ni Shisan. Pero nainis lalo si Muno at sinabi na itutuloy niya ang engagement dahil ayaw niyang may mapahamak pa. Dahil malakas daw ang Uyang Clan, pero sinabi ni Lin Jia na basta para sa kabutihan ay gagawin nila ang lahat, at sinabi pa na wala nang mapapahamak. Sa kanya nilabas ang weapon niya inatake ang kwarto na nag-cause ng explosion. Tuluyan nang sumama si Muno kay Lin Jia, at habang patakas sila ay biglang tumalsik si Chan Shen sa harap nila. Sa kanila nakita si Zihaw at ang robot nito. Nanginig naman sa takot si Muno dito pero hinawakan ni Lin Jia kamay nito para kumalma ito. Nakinagalit ni Zihaw, at ininsulto pa si Muno. Pero sinapla ito ni Lin Jia, na tinawanan lang ng lalaki. Hinamon ni Zihaw si Lin Jia sa labanan at pag nanalo ito ay ibibigay ni Lin Jia ang Fire Spirit Sword, at pag nanalo naman si Lin Jia ay papatakasin sila nito at hindi naguguluhin pa si Muno. Tinangka naman ni Muno na pigilan si Lin Jia dahil si Zihaw daw ang pinakamalakas sa mga kabataan sa Uyang Clan, pero hinawakan lang nito si Muno sa baba at pinakalma ito at sinabi na hindi siya mahina, na kinagalit ni Zihaw. Nasa arena na si Lin Jia kung saan ang dalawang leader ng Uyang at Dong Clan ay nanonood din. Dumating din si Xiao Ye. Para samahan ang ate niya, nilabas pa ni Lin Jia ang Fire Spirit Sword para ipakita na ito ang kapalit pag nanalo si Zihaw. Na kinagulat ng dalawang matanda, mayabang namang hinarap ni Zihaw si Lin Jia. Nilabas naman niya ang isa pa niyang weapon na spear. Mayabang naman sinabi ni Zihaw na isang daliri lang ang kailangan niya para labanan si Lin Jia. Nagsimula na ang labanan at inatake ni Zihaw si Lin Jia.
na madali lang niyang kinounter gamit ang spear niya. Saka naman umatake si Lin Jia. At naglabanan ang dalawa. Nagsabayan pa ng suntok ang dalawa. Sunod-sunod na inatake ni Zihao si Lin Jia. Pero madali pa rin itong sinasalag ni Lin Jia. Hanggang sa mapaligiran siya ng alikabok na sinamantala ni Zihao para likuran sana siya, pero nakita niya ito na kinagulat nito. Saka ito binato ni Lin Jia ng spear, na naiwasan naman niya agad. Saka biglang nasa likod niya na si Lin Jia at sinipa siya na kinabagsak niya. Tumayo si Zihao at inatake ulit siya na naiwasan naman niya at inatake si Zihao. Naglabas pa ito ng madaming barrier, pero nasira ni Lin Jia lahat ng barrier niya at bago tumama ang spear sa kanya ay tinulak ito ng daliri niya. Gulat naman ito sa lakas ni Lin Jia. May pahabol pa siyang sapak dito na nagpatalsik dito. Nagpakitang gilas pa si Lin Jia at pinakita ang power ng spear niya na may dragon aura na kinagulat ng lahat. Umatake ulit siya. Tinangkapan ni Zihao harangin pero madali lang ito nasira ni Lin Jia at tuluyang inatake ito na nagpatalsik dito. Habang bagsak na ay natawa pa si Zihao at tinodo ilabas ang power niya. Saka inatake si Lin Jia, na nag-cause ng explosion maging ang barrier sa arena ay halos masira. Pero nagulat ang lahat dahil wala man lang galaw si Lin Jia. Saka tudong sinipa si Zihao. Tumama pa ito sa pader, na kinatuwa ni Namuno at Xiaoye. Tumayo pa rin si Zihao at naglabas ng scroll at hinagis, na nag-cause ng malaking pagsabog. Hinanap pa ni Namuno si Lin Jia pero nakita nila sina Yanqing at Shanshen, at nagulat pa sila nang makita si Zihao na nag-transform. Nakita na din nila si Lin Jia. Masaya naman sila na makita siya na okay. Inatake ni Zihao si Lin Jia pero gamit ang power ng spear niya, ay tuluyang inatake si Zihao, na nagpabagsak dito. Pinicturean pa ito ni Lin Jia, bilang ebidensya ng pagkatalo nito. Samantala pinakita na nakaupo si Dongyang sa isang facility at inactivate ang isang equipment para maging kasing lakas siya ng idol niya na si Zero. Pinakita rin na wasak ang part ng facility at si Long Wenfen na pinorotektahan si Lin at may mga walang malay din na mga scientist. Habang masaya sina Chanshen at yayakap na sana si Muno kay Lin Jia ay biglang napaluhod ang lahat na kinagulat niya, maging ang buong city at mountain ay naapektuhan. Saka biglang dumating si Dongyang na naging malasay tama na sinasabing kasing lakas daw siya ng God. Tinarget pa nito si Lin Jia at sinabi na kahit nasa God level na ito ay hindi pa rin niya makita ang nasa isip ni Lin Jia. Bigla naman ito nag-transform sa isang tiger, at inatake si Lin Jia. Pero basic lang niya itong ginumbag. Sinabi pa nito na pirated version daw ito ng Evil God. Nagalit pa ito at sinabi na isa daw siyang God, at may pa-spotlight pang ganap ang kuya mo. Ginamit pa nito ang power nito para atakihin siya, pero naiwasan nito ni Lin Jia at biglang nasa likod na siya ni Dongyang. Naglabanan ang dalawa sa ere. Inatake nito si Lin Jia at sinabi pa na magkita sila ng kapatid niya sa Hell, na kinagulat ni Lin Jia at tumalsik pa siya. Aatake sana ulit si Dongyang, pero biglang napunta siya sa consciousness ni Lin Jia, kung saan nakita niya na may hawak itong babae na naghihingalo. Saka bigla siyang tumilapon at inactivate na ni Lin Jia ang power niya at nag-transform bilang si Zero, na kinagulat ni Dongyang dahil sa lakas ng power ni Lin Jia. Hindi naman makapaniwala si Dongyang na ito si Zero, at inatake niya pa ito. Inatake din ito ni Lin Jia, at gamit ang power niya ay hiniwan nito si Dongyang na nag-cause ng malaking explosion. Umatake pa ulit si Dongyang, pero gamit ang weapon niya ay inatake ito ni Lin Jia, na tuluyang kinabagsak nito at nagpaikot-ikot pa. Sinabihan naman ito ni Lin Jia na sumuko na, pero hindi ito pumayag, kaya inatake ito ulit ni Lin Jia. Hirap naman ito dineflect ang atake na umabot pa sa space, nang hina naman siya pagtapos ng ginawa niya. Inatake pa ulit ito ni Lin Jia na nag-cause ng explosion, na tuluyan ang kinatamba nito. Nagulat pa si Dongyang dahil nasa harap na niya si Lin Jia. Saka inatake pa si Dongyang ulit gamit ang second form ng power niya na Redemption. Nagkaroon ito ng black na apoy sa katawan at nagsisigaw sa sakit, at nang mawala ang black na apoy ay natamba ito, saka hinigop ng espada ni Lin Jia ang power nito. Matapos nito ay tinanggal na ni Lin Jia ang Zero persona niya, at nagkausap pa ang dalawa, at tinanong ni Lin Jia kung natatandaan ba nito kung bakit ito naghahangad ng power. Sinabi pa ni Lin Jia na malakas siya, sobrang lakas pero hindi rin niya nailigtas ang babaeng mahal niya. Dito naalala ni Dongyang na ang layunin ng isang hero ay magligtas ng iba, at sinabi pa nito na pag nasa bingit ka na ng kamatayan maraming kang marirealize, na ang gusto lang naman niya ay gumawa ng mundo na walang crime at slaughter, at para gawin yun ay kailangan niyang lumakas,
pero naligaw siya ng landas hanggang sa maging evil na siya. Tinanong pa nito kung bakit ito malakas. Bigla naman pinakita ni Lin Jia ang katawan niya na puro peklat, at sinabi na nasaksak siya ng celestial sword sa dibdib dati. Nabaril ng alien cannon, at sa likod naman niya ay ang chonky body slam. Lumakas daw siya dahil sa dami ng laban na pinagdaanan niya na napuno na ng sugat ang katawan niya. Sinabi pa niya na buti na lang walang sugat ang mukha niya dahil madali lang niyang matago ang katawan niya, dahil ayaw niyang mag-worry kapatid niya. Nabilib naman si Dongyang at saka naalala ang nakita niya sa consciousness ni Lin Jia. Bago tuluyang maglaho si Dongyang ay sinabihan ito ni Lin Jia na wag na siyang tawaging Zero dahil matagal na siyang nag-quit. Nakangiti naman si Dongyang bago tuluyang naglaho. Nang wala na ito ay umalis na rin si Lin Jia sa lugar. Samantala nailigtas naman ang ibang naipit sa facility. At nang magising si Long Wenfang ay nakita niya na katabi na ni Lin si Lin Jia na kinatuwa niya. Nagulat din naman si Lin na nasa tabi na niya si Lin Jia. Tinanong pa nito si Lin bakit hindi nito ginamit ang kwintas na binigay niya. Pero sinabi lang nito na ayaw niya itong ipahamak. Pero sinabi naman ni Lin Jia na isa siyang registered hero at malakas daw siya kaya tawagin siya nito pagkailangan nito. Kinutungan pa siya ni Lin bago ito sumang-ayon. Pumunta naman si Lin Jia sa isang lighthouse at doon inalala ang unang pagkikita nila ni Muno at ang mga moments nila. Habang nagmo-moments siya ay biglang dumating si Muno. Dito nag-usap sila tungkol sa pag-alis ni Muno para magturo sa Hero Academy sa M-City. At alanganin pa siya dahil delikado daw doon, pero sinabi lang ni Muno na ayun daw kay Lin Jia ay pwede niya gawin ang gusto niya. Pero bago ito umalis ay may pahalik pa si ate mo kay Lin Jia. Saka na itong tuluyang nagpolem sa kanya. Alanganin man ay napangiti lang si Lin Jia at nagpolem din, saka na siya nag-moment mag-isa.